ka ng inyong long quiz. However, yung iba, okay na. Dahil hindi ko alam kung saan nyo ginagawa or nakukuha yung mga formulas nyo, ha? Baka mamaya si hindi meron kumuha sa akin ng volume at pressure. Ang formula ay temperature times volume. Malay niyo si Gabi, di ba? So, kakaiba. May kumuha sa akin ng efficiency. V1 minus V2 over V1. Ito niyo yun. Meron niya sa akin nag-RK. P3 over P2. Or hindi pala, P2 over P1. Tiga kalupit. Ay siya. Ay ha. Be aware lang sa mga formulas na gagamitin sa combustion. Okay lang naman mali. But make sure naman na justifiable naman ang tinuro. Ano nga. Today, we will be discussing the third cycle of the internal combustion engine, which is the dual cycle. Siyempre, before tayo mag-start, let us recall our discussion all about the auto cycle and the diesel cycle. Okay? Kasi unahin ko muna si Gavin. Where's Gavin? I'm speaking. Where's Gavin? Hello po, sir. Sige. Mag-recall nga tayo ng mga previous discussion. Sige nga, pikit Gavin. Pikit lang, pikit. Yan. And then ngayon, would you like to recite what is the formula and getting the shortcut? What is the shortcut formula in getting the efficiency of the diesel cycle? In terms Diesel of the cycle po. yes po. 1 minus 1 over RK raised to K minus 1 times the quantity of RC raised to K, then minus 1 over K times the quantity of RC minus 1 po. Di ba? Kagaling naman ni Gavin. Pagmalupitan, ano? Very good. Sige, next one. Maiden. Where's Maiden? Malapitan. Si Malapitan. Maiden. Wala si Maiden. Limit. Wala si Malapitan. Sige. 40. Okay. Okay, nakikita ko ha, hindi mga nasagot. Next one. Ito lang tayo. Si Cos. Karil John. Where's Karil John? Hello? Rinig ba ako? Grabe narinig mo ako. Yes po, sir. Clear Nasa po. si Karil John. Pause. Limit. 5, 4, 3. Wala. Ayaw umimik. Kahit kita ko ha. Next one. Cortez. Sir, nandito po. Okay, sige, pikit lang. Pag mumulat ha, pag mumulat, sige. Nasa langit na pag mumulat. What process in a diesel cycle with a constant pressure? Addition. Ano po? Ano at what process in a diesel cycle that is a constant pressure heat addition? UAV is equals to Process ang tinatanong. At what process? Process? Sige, pagmumulat, papunta sa langit ha.
Process po ng ano po, sir? Anong process ang sa diesel cycle ang may constant pressure heat addition? Pagmumulat, diretsong langit. Process 2 to 3 po. Okay. This process 2 to 3. Very good. That's correct. Hindi ka namumulat. Okay. Nasa katayuan naman. Next one. Ardid. Sige, pitwit. Pagmumulat agad, diretsong langit ha. Hello po. Pagmumulat, diretsong langit. Ay, opo daw. Sige. Okay. Sige nga. Can you please give me what is the formula or the standard formula or the general formula of a constant isentropic? Ano pa? Constant kasi Isentropic. General formula. isentropic constant. Pagmumulat, diretsong langit ha. Again. Yung PB kwan po, yung PPT relationship po. Yeah. Was it, ano yan? Yung constant mo P2 over T1 equals to P2 over P1 po. Yeah. Raised to Standard K. formula ang hinihingi ko. Standard formula. Ano yun? Sige, mamaya. Ah, Nasaan muna si Robert? Rational. Wala. Ayaw Nick. Where's si Robert? Sir, sino po? Rational. Robert Rational. Janelle. Sorry naman. Where's Janelle? Bye-bye speaking. Do not raise your hand. Hello po, sir. Yan. Okay, so ticket. Pag tinuruan ng kakambal, papunta kayo pareha sa langit ha. Hindi. Bawal turuan ha. Ang galang kamay, pipitit lang. Yan. What is this? Please recite to me. The heat rejection of an autocycle. Heat rejection. Pagmumulot dito sa langit ha. Alam? Sir, di ko po alam. Okay, susunod. So, sige, okay na yan. Again, mag-aaral na. Bahala kayo. Kung hindi nyo alam, hindi mahihirapan tayo with our next topic. All about a dual cycle. Sige, allow me to share my screen. Tayo hindi po fair. Kailangan din na share screen. Okay, sige. Confirm naman ako if may nakikita na yung shared screen. Meron na po, sir. Now, let's talk about the third cycle of a reciprocating internal combustion engine, which is all about the dual combustion cycle. So last time, we talked about the Otto cycle and a diesel cycle. Well, ano ba si dual cycle? It is a combination of Otto cycle plus a diesel cycle. So kapag hindi nyo naiintindihan ng Otto at diesel, hindi tayo makakapagson. Siyempre, in terms of dual. Kasi hindi nyo alam ang formula ng heat rejection ng Otto cycle, hindi ka nakakapag-solve.
If hindi nyo alam ang constant isentropy, like for example, ng process 1 to 2, hindi rin kayo makakapag-zone ng dual cycle. Kasi nga, combination siya ng Otto cycle and a dual cycle. Si dual cycle is a constant volume and constant pressure combustion cycle. And it is also called as a limited pressure cycle. So let us recall lang yung ating process flow ng ating Otto cycle and dual cycle and its schematic diagram. So pa-confirm ako kapag tama ang aking drawing. Tama ba ang drawing ko ng aking Otto cycle? Yes po, Yes or sir. no? Yes po, sir. Yes po. Yes, sir. Now, proceed tayo with process 1 to 2 Otto cycle. This one is a constant isentropic compression. Tama man yan. Tama po. Yes po. Yes po. Process 2 to 3 is a constant volume. Dito, may heat addition. Tama po ba? Yes po. Yes po, sir. Okay, thank you. Process 3 to 4, meron tayong isentropic expansion. Tama po ba? Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po. And lastly, from process 4 to 1, still it is a constant volume. However, heat rejected is being generated. Tama po ba? Yes po, sir. Tama po. Meaning to say, the Otto cycle is a constant volume and a constant isentropic. Now, proceed tayo with a diesel cycle. Would you confirm if my drawing is correct? Yes po, Tama sir. ba yan? Yes po, sir. Okay. Now, in terms of process 1 to 2, this one is isentropic compression. Tama man yan. Tama po, Tama po. Okay. Process 2 to 3 is with constant pressure and heat is being generated here. Tama po ba? Yes po. Yes po, sir. And process 3 to 4 is isentropic expansion. Tama? Apo, Yes sir. po. Yes po. And process 4 to 1 is a constant volume and heat rejection or QRV. Tama? Yes po. So, ganun lang, no? So, yun lang naman talaga sasauluhin nyo and then formula, okay na yan. Nakabase ng drawing. So, kaya ko binanggit yan. Or nga pala, this one is an SPSV. So, kaya ko binanggit yan kasi pagsasamahin natin ang application auto and dual cycle. So, delete ko lang to. So, pag pinagsama natin, or pag pinag-combine natin si dual, si auto, si diesel cycle, meron tayong ma-generate na 5 processes. May drawing ko lang din, ulit. May drawing na dyan sa manual ninyo. So, mas maganda ako na lang din na mag-drawing para kita natin. Kita natin para kita-kita. Now, this is the new PV diagram. Laging PV ang PV diagram ng ating dual cycle. So, 5 processes ang ma-generate natin kapag pinag-combine natin si auto and then si dual cycle. So, ganito. Paganahin ulit natin using the cylinder, paandarin natin ng ating schematic diagram. So, from process 1 to 2, bago tayo process 1 to 2, syempre, yung working fluid, papasok doon sa cylinder o pumasok. Ngayon, what will happen to the piston? The piston will move downward and it is located at the bottom dead center. Gasoline and fuel, papasok sa cylinder. Ngayon, pag pumasok sa cylinder, ang ating piston ay located na sa bottom dead center. Now, saka tayo mag-start ng process 1 to 2, which is an isentropic compression. So, syempre, may mag-undergo tayo with isentropic compression. Kinakailangan natin i-compress yung dirty fluid na air and gasoline papunta sa top dead center. Once, yung other piston is being delivered at the top dead center, makakapag-generate tayo dito ng constant tropic
compression. Kasi nga, i-compress natin si air and fuel. Now, from process 2 to 3, ganito yan. So, habang kinocompress ni piston, yung air and fuel, yung gasoline fuel and air, unti-unti rin tayong mag-i-inject ng fuel sa ating cylinder. And once mag-react yung spark plug, itong cylinder, once mag-react yung spark plug doon sa compressed air and fuel, magkakaroon tayo ng heat addition at constant volume. So meaning to say, from process 2 to 3, meron tayong constant volume that is heat addition as QA. Now, syempre, magre-react naman, di ba habang nag-inject tayo ng fuel, unti-unti ding bababa yung piston natin kasi nga bumibigat yung ating piston. Kasi nagkakaroon ng cylinder. Ngayon, kapag nag-react ang air doon sa diesel fuel, from process 3 to 4, magkakaroon tayo ng isobaric heat addition or constant pressure 3 to 4 at a constant heat addition. That is QAP. Now, the powers being generated at process 2 to 3, QAV, and process 3 to 4, QAP. And after that, explosion will happen. Completely happens. Ngayon, ang piston babalik ulit sa bottom dead center at ang tawag doon is isentropic expansion. And from process 5 to 1, i-reject natin ang heat at a constant volume. So this one is a constant volume that is heat rejection. So ganun lang din man. Nagkakaintindihan po sa ating dual cycle. Yes po, sir. Yes po. Combination lang yan, the auto and the diesel cycle. So let's have a deeper understanding, or let's have a deep understanding or dig deeper doon sa ating processes. So proceed muna tayo with the pressure, volume, and temperature relationship, considering at point 1 to 2, that is isentropic compression. Again, para hindi man ito, let us always draw the PV diagram. Ayan, i-drawing ko ang PV diagram. Yung naka-blue, yun yung magko-consider process 1 to 2. At tandaan natin. Okay, from process 1 to 2 is an isentropic compression. Kaya yung mga babagong dating, bahala kayo. Wait na, ito yung i-accept na. Nagkakaroon ako ng delay sa inyo. Nasaan mo yun? Hindi, pinig ko na rin. Kaya mo na yan. Kaya nasagot. Okay siya, CG. Sabi na nga ako na ano. Next time para hindi kayo makik, kayo nagsasagot. Ano nga malapitan? Sasagot sa tanong. Tapos kayo magre-request ulit ng to-join the class. Nasagot kayo kung ayaw nyo sumagot. Hindi na kayo matandang klase. Lang naman, sasagot lang naman, okay lang naman magkamali. Okay, now, from process 1 to 2, that is isentropic compression. Again, constant isentropic, ang mag-generate natin general formula is PVK, that is constant. Again, yung maximum on over minimum. Now, pagdating sa pressure and temperature, ano nga ang maximum point natin? 0.2 or 0.1? 2 po. May shared screen ba ako? Meron Yes po, Meron sir. po, meron po. Yes po. 0.2. So, automatically, ang numerator is nasa 0.2 pagdating sa pressure and temperature. In terms of volume, what is the maximum volume? At 0.1 or at 0.2?
Point Point- 1 po. 0.1 Point po. 1 po. Ano nga ang ating explanation? Bakit? Tama naman, 0.1. Pero ano yung pinaka-concept or explanation? Bakit 0.1 yung maximum volume? Nasa bottom dead center po yung 0.1 sa cylinder po. Very good. Nasa bottom center or yung space niya, mas malaking na-occupy na space compared doon sa ating V2. That's why ang V1 natin is the maximum volume. Now, again, using this general formula, maximum over minimum, we can generate T2 over T1 is equals to V1 over V2. That is raised to K minus 1 is equals to P2 over P1 to K minus 1 over T. And take note that our RT is V1 over V2. Again, walang katapusang maximum over minimum. Maximum is V1, minimum is V2. Meaning to say, P2 over P1 is equals to RT that is raised to K. And P2 over P1 is equals to RT raised to K minus 1. Again, this one, pakitandaan ako, that P1 is the minimum pressure at all points and P1 is the minimum temperature at all points. Baka mamaya, makatulad na naman during their examinations, ang P1 ang pinaka-maximum pressure. Ay hindi na. Lagi ang minimum pressure at minimum temperature. Now, for ideal gas formula, we always do have APV is equals to MRT. Like for example, presence pressure, presence volume, hinahanap sa temperature, pwede natin gamitin ng ideal gas formula. Like for example, at point 1, that is P1, V1 is equals to MRT1. At point 2 naman, P2, V2 is equals to MRT2. Again and again, ang R natin is 53.34 pound-feet, pound force feet all over pound time, and 2.87, that is kilojoule per kilogram. Okay? Ang laging tatandaan during our process 1 to 2 is isentropic compression. And in terms of the ratio, lagi natin tatandaan that this one is RT. Maliwanag po from process 1 to 2? Yes, Yes po, po, sir. sir. Yes po, sir. Process 2 to 3. Process 2 to 3 is the constant volume that is heat addition. Drawing lang ulit natin. Naka-red ang process 2 to 3. Okay. 1, 5, 4, 2, and 3. So process 2 to 3 is a constant volume. So dyan naman, this one is a constant volume. Meaning to say that V2 is equals to V3. And using the combined gas law formula, which V2 all over T2 is equals to P3, V3 all over T3. Again, cancel ang V2, V3, ay matitira tayong P2 over T2 is equals to P3 all over T3. Now, walang katapusang maximum over minimum, rearranging all the pressure and temperature. O pagdating ulit sa pressure and temperature, ano ang maximum point? 0.3 or 0.2? 3 po. Again, 0.3. So rearranging this one, P3 over P2 is equals to 3 and all over P2. Now, take note, RP, lagi ha, ang RP can also equal to P3 over P2 or ang RP is equals to P3 over P2. Ano po yung RP? Yung tinatawag natin pressure ratio. And take note, during process 2 to 3, meron tayong nag-generate na heat addition of constant volume, which is QAV. So, ang QAV natin is LCV, that is delta T, where ang T3 is the maximum temperature and T2 is the minimum pressure here at constant 2 to 3. That's why ang QAV natin is T2. Po, ano ang mga dapat tandaan pagdating dito sa process 2 to 3? May RP, may QAV, at constant volume.
Maliwanag po. Yes po, Yes po, sir. sir. Yes po, sir. Balik tayo sa process 1 to 2. Ang ratio may RK dito, from process 2 to 3, may RP. Ano nga, maliwanag po. Engineers, Yes po, sir. Yes po, sir. now, proceed tayo considering a point 3 to 4. Pag sabi dito, this one is a constant pressure. So, yung naka-red ang magiging 3 to 4. I-drawing ko lang ulit. I-drawing ko lang ulit ang aking process, yung aking P, 2, 3, 4, and 5. Now, process 3 to 4 is a constant pressure. Constant pressure, and then take note, meron tayo dito heat addition, so QAP. Again, constant pressure, meaning to say that our P3 is equal to, ang P3 natin ay equal sa P4. Using combined gas law again, as P3V3 over T3 is equals to P4 V4 all over T4. Again, cancel ang P3 and P4 kasi constant. V3 all over T3 is equals to V4 all over T4. Again, walang katapusang maximum over minimum. So ngayon, in terms of temperature, ang maximum natin dito is T4, minimum is T3. Now, anong maximum volume natin? V4 or V3? V4 po. 4 po. V4. So V4 all over V3. So meaning to say, V4 is equals to P3 is equals to V4 over V3. What was that pressure? Now, si RC is a cut-off ratio. So cut-off ratio can also be equal as V4 over V3 or RC is equal also as T4 over T3. So recall ulit tayo ng ating mga ratio. Process 1 to 2, may RK. Process 2 to 3, may RP, pressure ratio. And process 3 to 4, meron tayong cut-off ratio. Nakakaintindihan po? Yes po, sir. Yes po, sir. Po, sir. Now, meron tayong heat na na-generate during constant pressure. So, MCP delta T, maximum minus minimum. Ano ang maximum temperature natin dito? T4 at minimum temperature is T3. That's why ang QAP natin is MCP times the quantity of T4 minus T3. So, ang tatandaan natin, considering at 0.3 to 4 is cut-off ratio, QAP, and constant pressure. Okay po tayo dito with process 3 to 4. Engineers, Yes po, sir. Yes po. nakakasabay? All good sa? Now, Yes po. proceed tayo with process 4 to 5. Yung nakapula ulit. So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, process 4 to 5 is a constant isentropic expansion. Now, again, meron tayong PVK constant, walang katapusang maximum over minimum. Now, in terms of pressure and temperature, ano ang maximum point? 0.4 or 0.5? Engineers. 0.4. Kaya ang numerator natin is at 0.4. Now, pagdating sa volume, what is our maximum volume? At 0.4 or 0.5? 0.5 po. 0.5 po. 0.5. Kaya ang V5 natin is nasa numerator and V4 ay nasa denominator. So again, makakapag-generate tayo again using this formula gamit ang maximum over minimum. Take note that our VRE
or expansion ratio, walang katapusan pa rin maximum over minimum. Ano nga maximum? V5 and over V4. Ito ang ating RE. Now, take note that P4 is the maximum temperature at all points. And P3O is equals to P4 is the maximum pressure at all points. Hindi na 0.3 ha, si dual cycle, 0.4 na ang maximum pressure at maximum pressure and P4 na is the maximum temperature. Nakakaintindihan po with this one? Yes po, sir. Yes po. Okay, recall tayo ng mga ratios. Process 1 to 2, RK. Process 2 to 3, pressure ratio, RP. Process 3 to 4, RC, cut-off ratio. And process 4 to 5 is RE or cut-off ratio. So, 4 na ratios ang i-consider natin dito sa ating dual cycle. Okay po? Now, pagdating naman sa process 4 to 5, so, this process 45 is a constant volume. So, i-redraw lang natin yung ating PV diagram. Yung nakapula din is so this one is 2, 3, 4, 5, and 1. Now, process 45 is a constant volume. And take note that is a heat rejection. Okay, heat rejection. So meaning to say that our V1 is equal sa V5. So simplifying the formulas for a combined gas law, P5 V5 over T5 is equals to P1 V1 all over T1. Cancel ang V5 V1, then P5 over T5 is equal to P1 over V1 T1, and now walang katapusan pa ring maximum over minimum. So P5, ano mas malaki? Maximum pressure, maximum point, 0.5 or 0.1 in terms of pressure and temperature. 5 po. 0.5. So P5 over P1 is equals to P5 over T1. So ito ang ating formula in terms of a constant volume at 0.5 to 1. Siyempre, meron tayo ditong mag-generate na heat rejected, which is QRV, where ang formula niya is MCV, that is T5 over T1. That our CV is 0.171, that is pound force feet over pound mass runtime, and CV is 0.7186, that is in kilojoule per kilogram Kelvin. Okay po. Maliwanag po considering at all points. Yes po, sir. They have questions so far. May question kayo. By speaking, they have questions. Okay. Now, sige. Pressure ratio, mali ito, no? Mali ang ating pressure ratio. Tingnan lang natin yung mga formula sa unahan. So, T3 all over T2 to. And ito ay pressure 3 over P2. Tama ba ako sa pressure ratio? Okay, guys. Yes po, Tama. sir. Okay. RC, V4 over V3. Ano ang RC? Constant pressure. Constant pressure. And then, pwede rin ditong T4 all over T3. Tama po ba? Yes po. Tama. Yes po, sir. And then, ang RE natin is V4. Again, this statement is still V1 minus V2. Ang percent clearance natin is using RT is 1 plus C over C. And then pwede rin C is equals to V2 over VD. Or pwede rin ba as V min and over V max minus V min. Tama po ba? Yes po. Tama. For ang C or percent clearance is also a VC over VD. Tama po. Yes po. Okay. And then take note that our total heat addition or QAT is equivalent to Q Bakit po? Dito sa ating dual, kinakailangan natin kunin ang total heat addition. Ito plus ito is pagsasamahin natin. That's why
ang ating QA total is QAV plus QAP. Again, QAV, MCV, T3 minus T2, and QAP is MCP is T4 minus T3. Constant heat rejection, QR is MCV, T5 minus T1. And take note that our workload, pagdating sa workload, syempre, in terms of the efficiency muna, so ang efficiency natin, equivalent to work net all over QA total. Hindi QAV lang ha, hindi QAP. That is QA total. QA total. Again, ang QA total natin is QAV plus QAP. And syempre, ang work net natin is QA total minus QRV all over QA total times 100%. This is the general formula or the simplified formula for the efficiency. Maliwanag po, engineers. Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. In terms of the mean effective pressure, always lagi naman that is work net all over the volume displacement. Simplifying this one, there is QA total minus QRV all over V1 minus V2. This one would become our mean effective pressure. Now, gaya ni Otto, ni Diesel, at si Dual ay meron din shortcut formula. O mag-recall nga ulit tayo ng shortcut formula in terms of the in terms of the ratios, the Otto cycle. So we are aware that Otto cycle is 1 minus 1 over RT raised to K minus 1. Ako ba ako with that formula of the Otto cycle? Yes po, sir. Yes po. Yes po, sir. In terms of the diesel, sabi ni Gavin, 1 minus the quantity of 1 over RK, K minus 1 times the quantity of RC raised to K minus 1 all over K times the quantity of RC minus 1. Tama ba ang formula ni Gavin? Yes po, sir. Yes po. Okay. Siyempre, hindi magpapatalo si Dual. May sarili ding formula si dual cycle. So, ang formula ni dual cycle is 1 minus the quantity of 1 all over RK raised to K minus 1 times the quantity of RP, RC raised to K minus 1 all over RP minus 1 plus KRP times the quantity of RC minus 1. So this will become our general formula in terms of a simplified formula sa dual cycle. Check natin. 1 RK minus 1 RP RP minus 1 plus KRP RC minus 1. Maliwanag po pagdating sa dual. Yes po, sir. Do you have questions so far? May question kayo? None so far po. Wala po, sir. Nakakasabay? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay, sige. Kung nakakasabay tayo, sige nga, let's proceed with our problem solving all about a dual cycle. Punta tayo with problem number 3. Nakita niya na? All goods? Yes po, Yes sir. po, sir. Okay, sige. Let us try to solve this one as our guide para mas maintindihan natin yung ating concept. So at the beginning of compression in an ideal dual combustion cycle, the working fluid is 1 pound of air at 14.1 psi and 80 degrees of Fahrenheit. The compression rate is 9. Pressure at the end of a constant volume addition of steam is 470 psi and there are added of 100 BTU during the constant pressure expansion. Find the pressure ratio, cut-off ratio, percentage clearance, thermal efficiency, and the mean effective pressure. So, syempre, ang gagawin natin, let us first evaluate all the given. Ngayon, isabay natin yung yung kanyang process flow diagram. Sabayin natin. I-drawing ko lang ulit. One, 2, 3, 4, and 5.
Now, pag mag-evaluate tayo ng given, ang technique dyan, every sentence, babasahin natin mabuti and then substitute. Now, at the beginning of the compression, in an ideal dual combustion cycle, the working fluid is 1 pound of air at 14.1 psi and 80 degree Fahrenheit. Now, may keyword tayo dito at the beginning of compression. What comes to your mind? When you read yung at the beginning of compression? 0.1 po. Point 1 yan. Yan, at process 0.1 yan. That is correct. Kasi nga, mag-i-start pa lang yung compression, so nasa 0.1 siya. So meaning to say, our P1 is equivalent to 14.1 PSI and ang ating T1 is 80 degrees Fahrenheit. So ating gawing absolute ito, so plus 460, ano magiging sagot nito? For 540. Tama ba ako with our T1? Yes po. Yes po. Okay. Ang sabi dito, meron daw tayong mass ng 1 pound of air. Okay na tayo with first sentence. Second sentence, the compression ratio is 9. So meaning to say, may RK dito, no? So ang RK daw natin is 9. Okay tayo doon, engineers? Yes po. Others box. And the pressure at the end of a constant volume addition of heat is 470 psi. May sinabi ditong constant volume. So kaya dito ang constant volume addition of heat. Ano kayang process? 2 to 3 po. 2 to 3 po. Nasa process 2 to 3. Ngayon, sabi dito, at the end of a constant volume. Nando yung pressure at the end of a constant volume? 0.3 or 0.2? 0.3. 0.3 po. 0.3. At the end, biga. So meaning to say, ang P3 natin is 470 PSIA. Nakakaintindihan po, Yes po, sir. engineers? Yes po. Okay. And there are added of 100 BTU during a constant pressure expansion. O saan dito merong constant pressure? Ano kayang process? 3 to 3 4. to 4 po. 3 to 4. And ngayon, sabi dito, are added at constant pressure. So we can determine that this one is QAP. Sumasangayon ba kayo? Yes Yes po. po. Yes po, sir. So QAP natin is 100 BTU. Maliwanag po in evaluating with our given. Yes po. Yes Sir. po, sir. Okay. Kung si RP is pressure ratio, located siya dito. Si RC is cut-off ratio, located siya dito. Ano sa percent clearance? Anong subscription to? Kung si pressure ratio RP, cut-off ratio si RC, ano si percent clearance? Engineers, C po. anong subscription? C. C. O, saan dito ang C? Sa ating cash flow, sa cash flow. Sa ating process flow, saan dito ang C? 0.4 po, sir. Mm-hmm. Saan nga ulit Yung ang gap po percent between. clearance? Yung Dito, gap po Yung diba? percent clearance po yung nasa may dulo po na volume. Diyan. Dito, di ba, ang ating clearance? Tama. Yes po. Yes po, sir. Kuwari clearance. Ano tawag din eh? From process 2 to 1. Volume displacement po. Yeah, this one is volume displacement in terms of volume. And clearance volume is C. Eh, paano pag hindi volume? Stroke What po. is C? Stroke. Stroke, which is L. Tama po, naiintindihan? Recall Yes lang, po. recall. Yes po, sir. Diba paano pag cut off? Diba si din yun? Saan ang cut off? Sa Dito pa 4 din. po. From 3 to 4. Maliwanag po. Yes po, sir. Gawin nyo lang itong percent, ito yung walang percent. Ang tawag dito is cut off, clearance din. No, pag may cut off, laging yung tandaan, laging 3 to 4 yan. Pag clearance lang, o di laging dito, from the cylinder head hanggang dito sa point 2. Okay po? Engineers,
Recalling. Yes po, sir. Yes, Yes po, sir. sir. Okay. Now, syempre, efficiency in P is the mean effective pressure. Halimbawa kayo ay medyo intermediate na. So, pero kung ginagawa ko ang technique ko, gaya ng sabi ko sa ibang sections, ang ginagawa ko, bago ko computing to RPRC, percentage clearance, thermal efficiency, ako ano kayo estudyante, medyo matagal siya, pero at least aware ako sa mga formulas. Ino-compute ko lahat. T1, V1, T1, yan technique ko dati. Ino-compute ko rin lahat. And then ang ginagawa ko, binibilugan ko. Halimbawa, ang hinahanap dito ay yun nga, RP. Ano nga ang RP natin? Halimbawa lang, anong RP natin? P3 over P2 po. Meron pa ba? P3 over P3 over P2 po. 50 over Q2. Tama ka? Yan. So, ako ang gagawin ko, kukumpitin ko muna ito lahat. So, kung kumpit ko na lahat, and then saka ako, i-substitute yung mga values na nakuha ko. Ano? So, yeah, let's take a look with a solution considering an RP. So, based sa sinabi nyo kanina, we can actually determine yung ating RP as P3 over P2 on P3 or T3 over P2. So, maaaring sa dalawang ito ang pwede natin gawin para makompute natin yung ating RP. Pero, kung gagamitin natin ng strategy, saan natin mas madaling makukuha ang RP? Using pressure or using temperature? Pressure po. Yung iba. Pressure po, sir. Pressure. Bakit sa pressure? Kasi nga may P3 na tayo. Di ka? Ano nga? Tama? Yes po. Yes po, Okay, sir. guys. Yes. May P3 na tayo. So, ang main goal lang natin is kunin natin ang P2. How can we determine P2? Gagamitin po yung RK, sir. RK. Maraming pwedeng gamitin ng RK. Yung P2 over P1 is equal. Okay. From process 1 to 2, sabi ni Gavin, at a constant isentropic, which is, ang formula niya is P2 over P1 is equals to R3 raised to K. Tama po ba ako? Engineers? Yes po, sir. Yes. O, may P1 tayo, may RT and K, substitute. So, P2 all over, ano nga ang P1 natin? That is 14.1. So, PSIA is equals to RK natin is 9 over 1.4. So, what is the equivalent of our P2? Yung 2 decimal place lang. Sa dulo. Yung dulo po ay 26, sir. 26. Okay. So, 305.6037126 PSIA. Tayo ba'y nagkakatugma-tugma ng K2? Yes po. Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Now, kung gusto nyo direkta natin, kung ayaw nyo isa-isahin itong computin, o di proceed tayo with RP para may I agad. RP is equals to P3 over P2. So, substitute lang yung ating given. So, ang P3 natin is 470 yata. P3 is 470 nga. PSI divided by lang natin sa P2 as 305.6037126 PSI. Cancel ito and unitless. So, ano ang ating RP? 2 decimal places sa dulo. 32 po. 32 po. So, 1.537939. Okay, 431. Okay tayo dito? Basta as long as magkadikit ang ating sagot. All goods po with RP. Yes po, sir. Yes po. Others po. Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Sige. So, madali lang diga. Basta't naiintindihan lang natin yung drawing, sa ulo yung drawing at alam kung paano pa gagamitan ng formula using
processes at every point or point at every processes. Okay po, maliwanag po with A, letter A. Yes po, sir. Engineers, Yes po, sir. okay, proceed tayo with letter B. So ang pinapahanap sa B is RC. Drawing ko lang ulit, no? Para magkaroon tayo ng idea. 1, 2, 3, 4, and 5. Saan nga located ang RC? At what point? 3 to 4 po. 3 to 4 po. Are you sure? Yes po, sir. Yes po. Yes po, sir. At process 3 to 4, ang RC daw natin is equivalent to what? V4 over V4 over V3 po. Meron pa ba? Or ito lang? T4 over T3 po. P4 all over P3. Now, ito ang formula or way para makompute natin yung RC. Pero wala tayong B4, wala rin tayong B3. Tama ba? Yes po. Wala rin tayong P3, wala rin tayong P4. Tama? Yes po. Yes po. So, pwede natin gamitin both of this one, either volume or temperature. Tama ga ako? Yes po, sir. Yes po, sir. O ngayon, gawin natin, sabay natin computein or sabay natin i-compare yung volume, yung V4 over V3 sa temperature ng T4 all over T3. So example, gamitan muna natin ng T3. T4 muna temperature. Hindi naman natin makukuha agad ang T3 nang walang T2. Tama ga ako? Hey guys, di ba Yes po, kailangan sir. muna natin Yes po. computein ng T2? Yes po, So sir. paano natin makukompute ang T2? Using Paano RK kaya- din po. Yan, using RK. As T2 over T1 is equals to RK raised to K minus 1. Tama ba ako ng formula? Yes po. Yes po. Ay, nakakasabay kayo? Naiintindihan nyo ba? Yes, Yes po, po. sir. Ay ha, yun naman auto cycle at diesel cycle lang. Using this formula, may T1, may RK, may K. So we can actually solve T2. Sige nga, what is the value of our T2? Dalawang dulo lang ulit. 33 po, 33 po. 33 po. 33, very good. That is 1,300.44133 degree Rankine. Nakompute itong T2, same tayo. Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Ngayon, computein mo muna natin yung V2. Kasi, wag, hinahinay tayo, no? V2 muna. Saan natin makukompute ng V2? Di ba kadalasan sa VRK ng V1 minus V2? V1 over V2, tama? Yes po, sir. Yes po, sir. Ito ang pinakamadaling way para makompute ang V2. May RK tayo. Wala naman tayong V1. Paano natin makukompute ang V1? PVMR. Pwede mo yung PVMR PVMR2 po. Yan. Since may Using given na mas PVR. po. Yan. PV is equals to MRT1. So using this formula, we can actually solve V1. So sige, rearrange lang natin yung formula as V1 is equals to MRT1 all over P1. Naintindihan kung bakit nagkaganito? Yes po, sir. Yes po. Okay, sige. Substitute lang natin ng mga values and let's do a unit analysis and simplified formula. Simplified unit for this. So, syempre, ang mass natin is 1 pound. Ang 1 pound natin, since mass, is pound mass. Maliwanag po. Engineers, Yes po. others po. Yes po, sir. Yes po, sir. Ngayon, anong R nga natin? Anong constant natin sa R? Itong this unit? 53.34 po. 53.34. That is pound force, feet, all over, pound mass, Rankine. Tama po ba ako ng unit? Yes po, sir. Others po. Yes po, sir. Yes po, sir. Ngayon, ang T1 natin is 540 degree Rankine. Okay na tayo with the numerator. Proceed tayo with the denominator. Ang denominator natin is P1 as 14.1
Ano ang PSIA kapag sinimplify natin yung unit? Pound per Pound per square. inch squared po. Squared. Pound force per inch squared. Tama po ba? All goods. Yes po, sir. Okay, sige. Unit analysis and unit cancellation. Cancel tong pound mass and pound mass. Tama ba? Yes po, sir. sir. Cancel tong runtime. Okay? Yes po. Cancel tong pound force. Okay po? Yes po, Yes po, sir. sir. Ngayon, yung feet, ang inch hindi pwedeng cancel. So, kailangan, same sila. For example, halimbawa, ang pinapahanap is cubic feet. So, kailangan natin i-convert yung inch squared sa feet squared. So, paano? So, we are aware that ang 1 feet ay equivalent sa 12 inches. Tama po? Yes po, Yes po, sir. sir. And then, i-squared natin. Kasi nga, naka-squared. Cancel ito, ang matitira na is cubic feet. Maliwanag ah. Yes po, sir. Sige, determine the V1. Gulo na nga, 2-1 po, sir. 2-1. That is 14.18617.021 cubic feet. Na-complete nito? Magkakatulad tayo? Yes po, sir. Yes po. Yes po. Yes po, sir. Good. Nakakasabay pa ga? Nakakasabay kayo? Yes po. Now, Yes, para sir. makapit natin ng V2, since may P2 na tayo, gamitan natin ng RK is equals to V1 over V2. Substitute lang, 9 is equals to 14.18617.021. Huwag mag-round off all over V2. So what is our V2? Dulo lang. 3-5 po. 3-5 po. So 1.576. Tama ba? 1.57624.1135 cubic feet. Magkakatulad tayo ng B2? Yes po, sir. Yes po. Yes po. Okay. Now, syempre may V2 na, makukompute na natin ang V3 and P3. So, yun yung inyong assignment is to compute yung mga remaining pressure, volume, temperature para makompute natin ng RC, percent clearance, and itong mean effective pressure and efficiency. So, bigyan ko kayo ng clue kung ano yung mga na-solve kong sagot. Ang aking RC, pwede tayong magkaroon ng konting discrepancy is 1.2083334. Ito ang aking RC. Ang aking clearance, percent clearance, is 12.5%. Ang aking clearance. Ang aking efficiency, compute is 57.7192300.7%. Yung mean effective pressure, hindi ko sasabihin, kayo na lang ang mag-compute. And then tingnan ninyo kung i-compare ninyo kung ang aking sagot ay same lang sa inyo. Maliwanag po, engineers. Yes po, sir. Yes po, Yes sir. po, sir. Okay, do you have questions, concern, or clarifications? Wala naman po. Nakakasabay kayo? Naiintindihan? Yes po. Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po. Okay. Sige, kayo ay magtulungan na ha. Mag-research kayo ng maraming problem. I-share niyo sa inyong mga klase. Maganda yung may sagot. May tanong, may sagot. Huwag niyo munang tingnan ng sagot. You practice on your own. And then, i-compare ninyo. Pag hindi tutugma, edi sa kanyo tingnan
kung saan kayo nagkamali. You practice lots of problem kasi on our face-to-face meeting next week, next week tayo face-to-face meeting, we will be conducting our long quiz number 2 and take note that your long quiz number 2 is equivalent to 10% of your grade again. Meaning to say yung quiz 1 and quiz 2 is accumulated agad for 20%. Aware naman kayo kung ano scores ninyo yung quiz number 1 ninyo. Ano po ang magiging coverage ng ating long quiz number 2? Ang long quiz number 2 natin, ang coverage is from the cylinder hanggang dyan sa Brighton cycle. Lahat na. Kumbaga, practice na ninyo sa inyong magiging midterm examination. Kasi after next week, after natin mag-exam, midterm exam yun na ha. Diba, next face-to-face tayo ay 8th week na. So 9th week is your midterm examination. That will serve as your preparation sa inyong midterm examination. Kaya, huwag na kayo mag-isip na group, ano siya, quiz hindi. Gagawin ko muna individual quiz. So, gano'ng individual quiz kasi nga, hindi naman kayo, wala naman kayo masyadong sagot ng inyong quiz number 1. Walang terms, puro problem solving lang. Maliwanag po. Do you have questions? May question kayo, concern, or clarifications? Wala na po, sir. Wala na Wala po. naman. O siya, sige. Kung wala na ngayong questions or tanong, ay that would be all for today. So mag-aral kayo ha. Nga pala, babawasan mo ng pagkaldag ha sa TikTok. Kung dati ay 10, gawin mo ng 5. Kasi madami-daming topic ang ating kakaralin. Kung kayo magli-lip sync ng 2 minutes sa TikTok, 1 minuto na lang muna. Hindi naman bawal, babawasan. Ano nga, kung ang dance move ay nagko-cover ng 1 minute, 30 seconds na lang muna. Diga, babawasan lang. Hindi ko naman pinagbawalan. Babawasan. Halimbawa, sila ka magaling kumaldam, 15. Tama na muna ang 10. Ha? O 7 muna, 7. Tamang 7 kaldag lang. Yung 8, i-reserve pagkatapos ng midterm exam. Kahit unlimited kang magkaldag. Ano nga, Lucky? Diga? Ay ha, hindi bawal ha. Babawasan lang. Kung ang inyong collaboration sa inyong pagpapractice ng TikTok ay 2 hours bago mag-video, edi 1 oras na lang. Totoo yun ha, hindi nagtawa kayo dyan ng tawa, yun ay totoo. Babawasan mo ng pagkaldag, babawasan mo ng pagsasayaw. No? Babawasan ng oras. Kumbaga, yung 8 kaldag, hindi na isang problem ka na. Tunay yun po, yung pulong kaldag mo, equivalent yun sa isang problem. Diga, tama ga ako, Lucky. Yes po, sir. Diga, tunay yun. Ang 8 kaldag, equivalent yun sa isang problem. Kaya, mas maganda, babawasan natin para sa pag-solve tayo ng problem. Kung dati sa isang araw, kung ngayon, halimbawa, tayo nakakapag-share ng 100 shared posts sa Facebook, 50 na lang muna. Ano nga? Kung ang bebe time ninyo sa inyong jowa ay 8 p.m. to 12 a.m., sabihin mo muna sa inyong jowa, pwede kang 8 to 10 p.m. na lang. 2 hours muna ang bebe time natin. And then yung 2 hours, yung mag-aaral lang ako ng combustion. Diba? Ay ha, critical ang combustion sa inyo kasi gusto ko lang i-remind sa inyo, 3 ang kasunod ng combustion. Hindi nyo ba alam ang mga kasunod doon is 2 5 units at 1 4 units. Ganun kabigat ha, kasunod ng combustion. Kaya, anong gagawin? I-reserve ang kaldag sa midterm. Pagkatapos ng midterm exam, yan. Pwede na kayong magkakaldag kaldag. Ano nga? Jimenez, diga? So, i-reserve ang galing sa pagkaldag. Tama? Yes po, sir. Yan. Ako nga ngayon gusto kong magkaroon ng TikTok account kasi yun daw mga ibang ME students, marami daw nagla-live, nag-aaral daw. Parang gusto kong manood ng live sa kanilang mga aral session. That's good. Maganda yung way na nagla-live sila during live sa TikTok. Di sabi ni Hello Jimenez, paturo naman ako niyan. Diga, at least may nai-encounter kayong tao sa inyong TikTok live. Itatry ko din yung aking best na makapanood ng
Mga ganyan. No? Kung kayo magla-live, so di 3 kaldag muna tapos isang problem solving. Sunod, 2 kaldag, isa ulit problem solving. Hindi pwedeng 10 kaldag ha, na dire-diretso, hinay-hinay, no? Kumbaga, bago kumaldag si Hilaki, kinakailangan makapag-solve muna ng problem number 1. Pag nakasolve yung problem number 1, sige, para ma-entertain ng viewers, 2 kaldag. Wait muna, 2 munang kaldag. Problem number 2. Sa problem number 2, 3 kaldag na. Mga, ganyan ang gawin ninyo para maging entertaining naman ang inyong TikTok live. Tama ga ako, Jimenez. Yes po, sir. Yan. So, aabangan ko ang TikTok live ni Jimenez. Titingnan ko kung ako'y magre-react doon. Wait lang, Jimenez, 2 kaldag muna. Bakit ga 4? Babawasan, syempre. Diga. Ito na yun nakakatuwa naman yung mga ibang student. Hindi ko alam kung sa akin din. Kay John Carlo na siya nagsasabi sa akin, yung mga estudyante natin, nagla-live sa TikTok. Nag-aaral lang kung gusto. Sige. Let's see. Kung sino dito. Ang may on. Pero magandang way yun. Nakakatuwa yung mga ganun. Okay. Siya, sige. Wala na kayong question. Hinay-hinay muna sa pagkaldag. Malapit ng midterm. I-reserve ang galing sa pagkaldag. And then after midterm exam, saka kayo hindi wag na akong isali guys. Saka kayo kakaldag. So, malay nyo, sabihin ni Jimenez, Sir, i-reserve ko pa sa face-to-face meeting natin after midterm ang aking pagkaldag. Ipapakita ko po sa buong section. Ang section nila, ilan na section ba? Section 9? 9 po. Papakita ko po ang aking pagkaldag sa section 9 after midterm exam. Ano nga? Tama ga, Lucky? Tama? Yes po. Yan daw, yes yan ha, pakinig nyo, yes daw. So after midterm exam, pag tayo ay nag-face-to-face meeting, magkakaldag daw si Lucky. Sige, hintayin natin kung paano kumandag si Lucky sa ating after midterm exam sa ating susunod na face-to-face. Sige, mag-aaral lang mabuti ha, at ari madami. That would be all for today. Thank you so much guys and have a blessed day everyone. Ingat kayo, bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Ito po, sir. Thank you po, sir.